Okay, the keyword ng pag-uusapan natin ngayon is separation. Pagkahiwalay. Or pwede rin pagkawalay. So, ibig sabihin, hiwalay ka. No? Hindi ka connected, hindi ka nakadikit, hindi ka nakaangkla. Hiwalay ka. Hiwalay ka. Tapos, gagawa ka ng maraming laws, yan, mga batas, para abutin ang Panginoong Jesus na yun yung katotohanan na hiwalay ka sa Kanya. Hiwalay ka sa Kanya, pero ikaw yung gumagawa ng paraan trying to reach Him. Yan ang religion. Ang religion po, kung titignan po natin sa Greek word, ay relegare. It means trying to reach the Lord. You are trying to reach the Lord dahil ginagawa mo yun with all of your might, all of your power, sa sarili mong kakayanan. But ang katotohanan, hiwalay ka. Hiwalay ka, hiwalay ka. Dahil yung kaisa-isang sagot, na tanging makapag-uugnay sa iyo, sa relasyon mo sa Diyos, ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo lamang. I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father but by me. Or sa ibang salin, but through me. Therefore, kung ganon, si Jesus lang ang solusyon para yung pagkakahiwalay ay masolusyonan. Well, ang tao pag pinanganak, kahit gaano ka-cute tayo nung maliit tayo, mga baby tayo, may mga baby pictures po ba kayo? Ako marami po, no? At alam po ba ninyo na nakakatuwa ang mga baby, no? But nandoon yung sinful nature sa kanila. Gusto po ninyong patunayan ko sa inyo na may mga naobserbahan na po kayo talaga dati pero hindi ninyo binibigyan ng pansin. Okay, halimbawa nakarinig kayo ng bata, 2 taon mahigit, going on 3, nagsasalita ng PI. Alam po ninyo kung ano yung PI. Hindi ko syempre babanggitin dito sa ating episode sa vlog na ito. PI, alam po natin kung ano ang katagang yan. Hindi po yan maganda. But you know what? Marami po akong narinig ngayon sa kali, mga bata, mas mababa pang edad sa 3 taon, nag-PPI na. Mga malaswang kataga, alam po nila. Okay? So, yan po. Bakit? Sapagkat there is something in them na naa-arouse. Okay? Yun po yung sinful nature. Unti-unti na po yan. And then, makakakita yan ng mga comics na may malalaswang cover sa murang edad na 5 taon, no? Mga bata kung ano nang tumatakbo sa isip. Nade-develop na. Yun yung sinful nature. Hindi po ba? Nandoon na yon. Nandoon na yung pumapasok na yung inggit sa mga kaklase niya. No? Hindi po nakakatuwa yung kasi kung tutusin, that's the simple nature na pinagkaloob ni Satanas sa bawat tao. Nang dayain niya ang ating unang mga magulang, si Adan at si Eva. Kaya sabi ko, kung pinagpipilitan mong maabot mo ang Panginoon sa sarili mong gawa, gumawa tayo ng mabuti para pagpalain tayo, gumawa tayo ng mabuti para maligtas tayo, well, sabihin ko po sa inyo, mabibigo po kayo, maiimpyerno po kayo. Okay? Religion, again, sabi ko, relegare. It means trying to reach God, trying to reach Jesus. Well, religion is opposite to relationship. Ano naman po ang relationship? God became man. Yan ang pinagdidiwang natin ngayon. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. And the Word became a human being and dwelt among us. Ibang salin, and the Word became flesh and dwelt among us. Yan si Jesus. Naging tao. Okay? Ang kailangan niya, kaya siya naging tao para magkaroon ng relasyon sa kanya ang kanyang mga nilikha na mga tao. Tayo po yun. Alam ni Jesus ang katotohanan na hinding maliligtas ng tao ang kanyang sarili.
Kahit kailan, kahit magrelihiyon siya, gumawa siya ng mabuti, kailanman dahil sa sinful nature na kanyang tinataglay, kailanman ito'y hindi niya makakamtan na maligtas sa kanyang sarili. Kaya ang Diyos naging tao. Yan ang tunay na diwa ng Pasko. Para yung pagiging separated natin ay magkaroon na po ng kaugnayan. Madikit tayo sa kaharian ng Diyos. Amen? Magkaroon tayo ng relasyon sa Panginoong Hesukristo sapagkat yan po ang pinakakailangan. Tinanggap mo na ba si Jesus sa buhay mo bilang Lord and Savior? Tandaan mo, kahit ano pang relihiyon mo, iniimbitahan ka ni Jesus na magkaroon ng special relationship sa Kanya. Tandaan mo rin, kahit ano pang relihiyon mo, nandyan yung katotohanan na nandyan pa rin ang iyong sinful nature. Hindi yan mawawala sa pagrelihiyon mo, sa paggawa mo ng mabuti. Yes, even paggawa ng mabuti. In fact, sabi ng Bible sa Old Testament, kung babasahin po ninyo yan sa Old Testament, nakalagay po dyan, I think nasa Lamentations yun, kung hindi ako nagkakamali, nakalagay po doon, ang inyong mga mabubuting gawa ay tila lamang basahan, rags sa aking paningin, sabi ng Panginoon. The Lord Jesus Himself, parang basahan lang sa kanyang mata. Yaong mabubuting gawa na pwede nating ipakita sa mga tao. Ibig yung pwede mong ipakita sa Diyos na mabubuting gawa mo, basahan lang yan. Kailangan natin ng relasyon at hindi ng religion. Walang relihiyon o walang religion ang makapagliligtas sa atin sapagkat lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa panuntunan ng Diyos. Lahat ay nagkasala. Walang matuwid. Wala kahit isa. The Bible stated that in Romans chapter 6. Amen? Amen. Kaya kung hindi mo alam ang daan sa Diyos upang ma-relate ka sa Kanya, since hiwalay ka, abay, pag pinamatayan mo yan na hindi mo alam kung paano maligtas at hindi mo nakilala ang tanging daan, no? Ito po yan I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father but by me. Ibig sabihin, kung makikilala mo si Jesus at magkakaroon ka ng special relationship sa Kanya o ng personal na relasyon sa Kanya as Lord and Savior, maniniwala ka na pinako siya sa krus, namatay siya sa krus para bayaran ng iyong kasalanan at walang ibang kaligtasan maliban sa Panginoong Hesukristo lamang. Ikaw ay maliligtas by the blood of the Lamb of God. Di po ba? Tinanggap mo na ba si Jesus? Tulad ng naitanong ko kanina. Kung hindi pa, halika magdasal po tayo. Panginoong Hesukristo, aking Diyos, pinagsisisihan ko po ang lahat ng mga kasalanan ko. Alam ko po makasalanan ako. Walang nananalaytay na kabutihan sa akin, simula na ako isilang. Pero ngayon, Panginoon, pinagsisisihan ko pong lahat ito. Naniniwala ako, Panginoon, na Ikaw lang ang tanging tagapagligtas. Naniniwala ako na sa pananampalataya lamang sa iyo, magkakaroon ako ng kaligtasan. Halika, Panginoong Hesus, pagharian mo na po ko. Maghari na po kayo sa aking buhay. Hugasan mo ko ng iyong banal na dugo from now on. Be the driver and the pilot of my life. Holy Spirit, come and seal me the seal of ownership of the Trinity, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Our God is one. Our God is 3 in 1. One God in 3 divine person. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, God the Father, God the Son, God the Holy Ghost. Naniniwala ako, Jesus, Lord Jesus, ang dugo mo lang ang nakapagligtas sa akin dahil nanampalataya ko sa iyo. Kani-kanina lang nang ibigay ko sa iyo ang aking pananampalataya. Lord Jesus, take over my life. Be the driver and the pilot of my life from now on. Thank you, Jesus. I expect, Lord, na gagamitin mo ko para ipahayag din sa iba ang mabuting balita mo ng kaligtasan kung paano makakarating sa kaharian mo ang mga tao na hindi pa nakakakilala sa iyo. In Jesus' mighty name I pray. Amen at amen. If you prayed that prayer, I believe you got born again. You got saved. Start reading the Bible. Share Jesus. Ayan po ang purpose ng born again. Ang mag-share ng Bible, mag-share
ng kanyang kabutihan at maging malaya, manatiling malaya. Hindi maging member ng mga institutional churches. Hindi ka papaalipin sa isang pastor. Hindi po yan. Wala kang aasasaniban na reliyon. Ang tanging gagawin mo lang ay magbahagi ng salita ng Diyos at enjoy mo ang iyong freedom. Malaya ka. Huwag kang magpapatali kahit kanino. Galatia 5:1. Pinalaya na kayo, therefore manatili tayong malaya. Mag-subscribe na kayo dito sapagkat ang tunay na kalayaan walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Thank you, and Jesus truly loves us all.